Dominant Protector. Credit to the author. 1851-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. West Star Mountain Village. Nagpaalam si Owen sa matandang Linford at handa nang bumalik. Nanatili pa si Owen ng ilang araw para uminom kasama ang matandang Linford, ngunit kailangan pa rin niyang umalis. Kumpleto na ang kanyang misyon sa pagkakataong ito, matagumpay niyang natulungan si Terence na malampasan ang sakuna, kaya oras na para bumalik siya at ipagpatuloy ang kanyang nakahiwalay na pagsasanay at malagpasan ang hadlang na iyon. Old friend, aalis na ako. Mag-ingat ka. Ngumiti si Owen sa matandang Linford na nakatayo sa pasukan. Sa pagkakataong ito, ang kinabukasan ni Terence ay nasa kanya. Bumantong hininga ang matandang Linford, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng dalawang lalaking iyon na ipinadala sa iyo upang protektahan si Terence. Hindi ito isang maayos na paglalakbay, ngunit hindi bababa sa hindi magkakaroon ng maraming nakatagong bahay na naghahanap ng gulo sa kanya. Napangiti ng mapait si Owen. Tanging ang matandang Linford lang ang maglalakas loob na tawagin silang guys dahil magkasama sila sa buhay at kamatayan. Hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Si Master at siya ay parehong may kanya-kanyang pagsasaalang-alang, tama. Dapat mong malaman na ang bakal ay hindi maaaring maging bakal kung ito ay hindi tempered, at si Jade ay hindi magagawa kung ito ay hindi pinakintab. Sabi ni Owen, at saka, bago siya umabot sa ganoong antas, may limitasyon ang bilang ng beses na matutulungan ko siya bawat taon. Kung ito ay lumampas sa 2 beses, hindi ko maipaliwanag ito sa Master. At saka, ang ilang mga puwersa ay wala na sa ating kontrol, at ito ay 13 taon na. Ikaw at ako ay hindi nakagawa ng anumang malaking tagumpay dahil sa ating talento, ngunit ang mga sinaunang bahay ay may mga natatagong bahay, lalo na ang mga sinaunang sekta at mga talento. Ilang Sky Class Masters. Nag-aalala ako tungkol dito. Oo. Ang iyong pag-aalala ay ang inaalala ko rin. Nagsisimula ng mawala ng kontrol ang mga nakatagong bahay, ngunit iyon ay hindi maiiwasan. Wala na ang dalawang lalaking iyon, at hindi natin maaaring takutin ang mga Sky Class Masters na iyon kung tayong dalawa lang, lalo na ako. Hindi pa ako makakaalis. Mapait na ngumiti si Old Linford. Pero, sa tingin ko may dahilan kung bakit inayos ito ni Master sa kanya. Napabuntong hininga si Owen. Sa katunayan, kahit siya ay hindi mahulaan ang kapalaran ni Terence. Ito ay tulad ng sinabi ng mga sinaunang tala sa sandaling natutunan ng isang tao ang sinaunang manual, ang kanilang kapalaran ay magbabago. Kung mas malalim ang sinaunang manual, mas hindi mahuhulaan ang magiging kapalaran ng practitioner. Hindi ito pinaniwalaan ni Owen noong una, ngunit nabigo siya noong una niyang naisip na si Terence ay nasa problema. Sa oras na iyon, ganap na nakalusot si Terence sa Mystic Class, na nakakagulat kay Owen. Mula noon, hindi naging tumpak ang hula ni Owen sa kapalaran ni Terence, kaya nagpasya siyang talikuran ito. Nawala si Owen sa isang kisap mata, ngunit ang matandang Linford ay tila hindi nagulat. Tumalikod siya at umalis. Nagiba ang mukha ni Owen nang makita ang communication device sa kwarto niya. Hindi nang ahas si Owen na mag-aksaya ng oras. Naka-cross-leg siya sa 8 trigrams at nagsimulang magkalkula. Maya-maya'y nagmulat na si Owen. Ang resulta ng kalkulasyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Muling tinawag ni Owen ang matandang Linford. Ang huling pagkakataon na sila ay nasa West Star Mountain Village ay ang unang pagkakataon na sila ay nakipag-ugnayan sa isa't isa pagkatapos nilang maghiwalay. Nakipag-ugnayan sila sa isa't isa sa pamamagitan ng isang communicator. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, direktang nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa sa pamamagitan ng isang mobile phone. Old friend, bumalik ka na sa training ground mo. Tanong ni Old Linford. Old friend Linford, may problema. Sabi ni Owen. May problema ba? Anong problema? Napakurap si Old Linford. Ang nakatagong bahay. Malamang na magsisimula ng bagyo. Sabi ni Owen. Tagong bahay. Paano sila mag-uudyok ng gulo? Hanggat hindi lalabas ang Earth Class, kung gayon sa lakas ni Terence at ng kanyang mga kaibigan, walang makakahawak sa kanya. Sabi ni Old Linford, nalilito.
Pero, paano kung ang mga tagumpay ay ayaw sumunod sa kasunduan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Owen. Kung tutuusin, napakaraming taon na ang lumipas mula nang umalis siya kasama si Master. Ang kontrol ng komite ng Hidden House sa mga nakatagong bahay ay humihina sa araw-araw, at ako'y nag-iisa na sinusubukang lagpasan ang hadlang. Hindi ako naniniwala na wala silang balak. At nakagawa na ako ng isang panghuhula na ngayon lang. Ano? Sa panahong ganito, sila. Nagulat si Old Linford. Sinasabi mo na malapit nang lumitaw ang Earth class at mas mataas. Hihihi, after all these years, kahit sino ay matutokso. Sabi ni Owen, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko na siya hahayaang bumalik kahit anong mangyari manatili siya sa tabi mo para gumaling. Kahit nagpadala sila ng Sky Class Master dito, hehe, hindi na siya babalik. Pero, nag-aalala ako kay Terence. Mabilis na sabi ni Old Linford. Hindi ko akalain na susubukan ako ng mga tagumpay ng ganito. Sinabi ni Owen sa matandang Linford tungkol sa tagapagbalita. Oo, si Owen ang elder ng Council of Hidden Houses. Gayunpaman, dahil sa nangyari noon, umalis ang nagtatag ng asosasyon ng arbitrasyon, at napunta siya sa pag-iisa upang linangin, sinusubukang lampasan ang huling hadlang. Nais niyang maabot ang rurok ng kanyang lakas bago ang pagbubukas ng Sky Class Island, pumasok sa landas sa kalangitan, at hanapin ang kanyang Panginoon. Kaya, ayon sa pangako at kasunduan na ginawa niya sa kanyang amo, makakalabas lang siya at matulungan si Terence kapag nasa panganib na siya, ngunit may malinaw na limitasyon, at iyon ay hindi hihigit sa 2 beses sa isang taon. Ito ay isang paghihigpit sa kanyang paglilinang, at ito rin ay isang paghihigpit kay Terence. Kung palaging iniisip ng isang tao na magkaroon ng isang tagapagtaguyod, kung gayon ang isa ay hindi makakagawa ng pag-unlad sa landas ng paglilinang at magkakaroon ng isang tamad na pagkatao. Si Owen ay mapaparusahan ng husto kung lumampas siya sa limitasyon. Labis ang panghihinayang ni Owen. Sinayang niya ang kanyang unang pagkakataon sa taong ito, at ngayon ay naubos na niya ang kanyang pangalawang pagkakataon. Nangangahulugan ito na kahit anong panganib ay hindi na siya makakalabas muli. Mukhang matagal na itong pinlano ng mga taong ito. Hindi napigilan ng matandang Linford na magalit. Kung hindi umalis ang amo ni Terence, hehe, kailangan siyang bigyan ng mukha ng mga sinaunang sekta. Ngayon, lahat ng mga bagong nakatagong bahay na ito ay nagsisimula ng lumitaw. Matandang kaibigan na si Linford, tawagan ang mga tao sa paligid ni Terence ngayon at sabihin sa kanila na magtago. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong umatake. Ngunit maaaring hindi nila tina-target si Terence, sabi ni Owen. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi alam ni Owen ang tungkol kay Sicilion at ang Chi Gathering Pill, at ang katotohanan na si Irving ay naging tagapagmana ng bahay ni Hale. Kung alam lang niya, hindi niya ito sasabihin. 1852. Gayunpaman, ang dalawang bagay na ito ay inilihim ng bahay ni York at ng bahay ni Hale. Ang mga pangunahing miyembro lang ng kamara ang nakakaalam nito, lalo pa si Owen. Sige, taken ko sila kaagad. Sabi ni Old Linford. Matapos tapusin ang tawag kay Owen, tinawagan ng matandang Linford si Cheryl, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Muli niyang tinawagan ang numero ni Yasi, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Naka-off pa rin ang telepono ni Terence. Ang matandang Linford ay nagulat dito, ngunit kahit na siya, wala siyang magagawa mula sa 1,000 milya ang layo. Pagkatapos ng maraming hindi matagumpay na pagtatangka, sa wakas ay tinawagan muli ng matandang Linford si Owen. Matandang kaibigan, paano ito? Sabik na sabik din si Owen. Hindi ko kaya. Bamantong hininga si Old Linford, marahil ay nagkagulo na sila at nagtatago. Baka tadhana na ang lahat. Earth class na si Terence ngayon, at ang pagharap sa ilang kalaban sa Earth class ay isa ring paraan ng pagsasanay para sa kanya paano siya lalago ng walang kahirapan. Sinabi ni Owen pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, noon, Master at siya. Ginawa nila ang parehong bagay. Sana nga. Tumango ang matandang si Linford. Starfield. Sina Cheryl, Yasi, at Granny Sullivan ay isang low-key na grupo, ngunit nakuha pa rin nila ang atensyon ng iba pang mga scavenger.
Kung tutuusin, napakaraming makalangit na kunin ang mga luma at sirang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $10,000 sa isang araw. Kahit na sinadya nilang itago ito, walang ganoong bagay na hindi tinatabla ng pader sa mundong ito. Lalo na kapag ang lahat ay nagbebenta ng mga lumang appliances sa bahay at mga produktong elektroniko sa parehong lugar, palaging may oras na magkikita sila. Kaya naman, pagkatapos malaman ang kinikita ng tatlong tao, maraming mga scavenger ang nagpakita ng inggit, selos, at puot. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Lola Sullivan ay isang matandang kamay sa industriya at mahigit 10 taon nang nag-aalis, na may ganap na prestihiyo, maaaring hindi sila kasama. Gayunpaman, si Lola Sullivan ay isang napakaraming tao. Bagaman maraming tao ang naiinggit, at napupuot sa kanya, wala silang magagawa. Ang mga usapin ng Granny Sullivan at ng iba pa ay maaari lamang maging paksa ng mga pag-uusap pagkatapos kumain. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagdulot ng labis na pag-aalala kina Cheryl at Yasi. Ang mga tao ay natatakot na maging sikat at ang mga baboy ay natatakot na maging mataba. Sa normal na kalagayan, hindi tututol si Cheryl, kahit nakunan siya ng litrato bilang pinakamagandang scavenger girl, ngunit ngayon, para kay Terence, hindi mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, maaari lamang manalangin sina Cheryl at Yasi sa kanilang mga puso na magising si Terence sa lalong madaling panahon, upang tapusin na nila ang panahong ito ng scrap picking. Sa kabutihang palad, ang scrap picking ay medyo independenteng propesyon at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Nagkalat lang silang tatlo ng tsismis sa industriya ng scrap picking at hindi nakakaakit ng atensyon ng iba. Ang Hidden House U, Hidden House York, at Hidden House ang mga tao ni Hale ay nasa Starfield. Ang Hidden House na layunin mo ay iba sa Hidden House York at Hidden House Jaws. The Hidden House narito ka lang para manood ng palabas, o sa ibang paraan, narito sila para subukan. Lumitaw sa Starfield ang Hidden House na iyong Earth-class master kasama ang Hidden House York at Hidden House na si Hale, ngunit ang Hidden House ay hindi kagaanong interesadong patayin si Terence. Kahit na nasaktan ka ni Terence Panho ng Hidden House, hindi ganoon kalalim ang awayan ni Terence at ng bahay mo. Si House Kang, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng matinding galit kay Terence, kaya ang ika-13 ng kanan ay kumikilos ayon sa sitwasyon. Bago siya umalis, nilinaw mo ni Zenchen na kung mahahanap niya si Terence, at kung parehong sangkot ang Hidden House York at Hidden House na si Hale, hindi tututol ang ika-13 ng kanan na sumali sa kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ibabalik ang pabor sa bahay Kang. Kung papatayin niya si Terence, lubos na magpapasalamat si House Kang sa Hidden House sa iyo at mas magsisikap na tulungan silang kumita ng pera. Gayunpaman, kung hindi kikilos ang iba pang dalawang pamilya, ang nakatagong tamang pamilya ay hindi ang ibong namumukod tangi. Ang Hidden House York, sa kabilang banda, ay iba. Pagkatapos ng bahay na si York ay nakipag-alyansa sa bahay ni Hale at sa bahay mo, si Leon ay dumating muli sa lungsod ng Starfield at determinadong makuha si Terence. Hindi pa banggitin ang katotohanan na winasak ni Terence ang common house na si York, ang katotohanan na uminom siya ng chi gathering pill ay sapat na para kumilos ang Hidden House York. Para naman sa Hidden House Hale, gumawa lang sila ng hakbang dahil sa the grudge between Irving at Terence, at para subukan din ang tubig sa Hidden House York. Sa katunayan, ito rin ay dahil ang Hidden House na si Hale ay palaging pakiramdam na sila ay may utang sa Hidden House York, kaya kapag tinawag sila ng Hidden House York, pinalabas nila sila. Naturally, labis na kinasusuklaman nina Elderby at Irving si Terence kaya gusto nilang tanggalin siya sa lalong madaling panahon, kaya nagpadala rin ang bahay na si Hale ng Earth Class, isang napakataas na antas ng Earth Class. Si Gregory ay pangalawang henerasyong disipulo ng Hidden House Hale, ang parehong henerasyon ng Young Master na si Glade Hale. Kasalukuyan siyang Earth Class late phase. Ang dahilan kung bakit niya pinaalis si Gregory ay para patayin si Terence sa isang iglap, hindi siya binibigyan ng pagkakataong mabago ang lahat. Gayunpaman, sa panahon ng pagpupulong ng Hidden House Hale, nagpahayag si Kiken ng ibang opinyon, hindi siya sangayon na hayaan ang mga masters ng bahay na labanan si Terence. Elderby, napakabata pa ni Terence at isa na siyang Earth Class early phase, ang kapangyarihan sa likod niya ay dapat na napakalakas.
Hindi na natin kailangang makisali dito, hayaan mo ang Hidden House York at Hidden House na gawin mo, o baka magpadala na lang tayo ng Earth Class Early Phase para tumulong. Sabi ni Kiken, Earth Class Late Phase, limitado ang lakas ng tahanan ni Hale. Napakakaunti sa kanila, paano kung may magkamali? Ang mga puwersa sa likod nila. Malamig na tumawa si Irving, kung mayroon siyang makapangyarihang taga-suporta, bakit siya magtatago? Nakakita ka na ba ng isang alagad ng sinaunang sekta na nagtago mula sa paglihis ng chi? Sa ilalim ng pagtugis ni Leon, walang lumabas para suportahan siya. Tinatawag mo itong may background. Ako. Gusto lang pigilan ni Kiken si Hale sa anumang bagay, ngunit may katuturan din ang mga salita ni Irving. Sige, napagpasyahan na. Nagtanong na ako sa matatandang pinuno para sa mga tagubilin. Napagpasyahan na. Kinawayan ni Elderby ang kanyang kamay, kung hindi natin aalisin si Terence, maaapektuhan din ang negosyo ni Irving sa Starfield. Malaking negosyo iyon para sa bahay ni Hale. Hale Kiken, hindi ka dapat makialam. Ang desisyon ni Elderby ay ginawa sa suporta at pahiwatig ng matandang Jowhouse na si York at ang bahay na si Hale ay mga biyenan, kaya alam ng bahay na si Hale na ang bahay ni York ay nawala ng chi gathering pill at sinisi ito ni Leon kay Terence. Kaya, gustong gamitin ng matandang Hale ang pagkakataong ito para sirain ang katawan ni Terence. Noon lamang siya magiging kalmado magpakailanman na ang bagay na ibinulsa niya ang chi gathering pill ay hindi malalantad. Kaya, kahit walang pangalan ni Irving, ipapadala pa rin ng matandang Hale ang mga master sa bahay para patayin si Terence at tapusin ang lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit ginamit ng pamilya Hale ang gayong eksperto. 1853. Oo. Napuno ng galit at kalungkutan si Kiken, hindi niya alam kung ano ang maganda kay Irving na labis na nagustuhan ng Elderby na susuportahan siya ng husto. Sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit ang kanyang katayuan at posisyon sa bahay ay malayo kay Irving, makakapunta lang siya sa pulong dahil nakapasa siya sa pagsusulit at nagpadala ng kidyo doon para sa pagsasanay. Gayunpaman, ito ay hindi lubos na posible para sa kanya na magkaroon ng isang tiyak na karapatan na magsalita sa ngayon. Noong araw na iyon, nagpunta sina Cheryl at Yasi sa lumang palengke ng mga kalakal na may Granny Sullivan sa gabi gaya ng dati upang ibenta ang mga bagay na kanilang kinuha. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakita sila ng dalawang pamilyar na tao. Siyempre, hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Ilang beses pa lang silang nagkita. Sila ang magkapatid na Zoo. Nagkita na sila dati sa dalampasigan, at kalaunan sa bundok sa likod ng resort. Gayunpaman, sina Boss Zo at Lorilyn ay nasa kabilang panig ng lumang pamilihan ng mga kalakal. Sina Cheryl, Yasi, at Lola Sullivan ay masayang nagbibilang ng pera at hindi nila napansin na sa di kalayuan, dalawang pamilyar na mukha ang nakatingin sa kanila na may pagtataka na mga mata. Lolo Zo, hindi ba mga mayayamang lalaki ni Terence bro ang dalawang kapatid na iyon? Bakit sila namumulot ng mga lumang gamit? Tumingin si Lorilyn kina Cheryl at Yasi, nalilito. Ang mga mata ni Elder Zo ay kumislap sa pananabik, at sinabi niya, maraming bata mula sa mayayamang pamilya ang pumupunta roon upang maranasan ang buhay sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Baka nandoon sila para maranasan ang buhay. So ganyan yan. Pupunta ba tayo at kamustahin? Tumango si Lorilyn bilang realisasyon. Hindi na kailangan. Hindi mo sila lubos na kilala, di ba? Wala rin si Terence dito. Sabi ni Elder Zo. Tama ka, hindi ko sila lubos na kilala, at wala si Trixie sis. Sumuko si Lorilyn sa ideyang batiin sila. Lorilyn, dapat umuwi ka mag-isa ngayon. May gagawin pa si Lolo Zo ngayon, kaya hindi siya makakasama sa iyo sa pag-uwi. Sabi ni Elder Zo sa mahinahong boses. Sige, sabi niya. Si Lorilyn ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Palaging may mga bagay si Lolo Zo, at nasanay na siya. Babalik muna ako pagkatapos. Huwag kalimutang magsumikap. Sabi ni matandang Zo. Huwag kang mag-alala, Lolo Zo, hindi kita pababayaan. Nakangiting sangayon ni Lorilyn. Umalis muna si Elder Zo sa lumang palengke at nagtago sa likod ng isang truck sa pasukan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Cheryl, Yasi, at Lola Sullivan mula sa lumang palengke ng mga kalakal, at sinundan sila ni Kuya Zo.
Sa lakas ng kanyang Earth class, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang itago mula kay Cheryl at sa iba pa. Sa daan, dumaan sila sa isang botika, at pumasok sina Cheryl, Yasi, at Lola Sullivan para kumuha ng gamot kay Terence. Ito ang reseta para sa huling kurso ng paggamot. Sana ay magising na si Shield bro. Medyo emosyonal si Yasi. Hindi ko namamalayan, lumipas na ang 10 araw. Ang mga araw na ito ay puno ng hirap, pawis, at kaligayahan. Mahirap kalimutan, ngunit umaasa pa rin sila na magising si Terence sa lalong madaling panahon. Pagkatapos uminom ng gamot, nagngangalit si Cheryl at binayaran ang bill sa simula, ngunit ngayon ay binayaran niya ang pera ng walang pag-aalinlangan. Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Napabuntong hininga si Cheryl sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa Skybolt Pig, gaano kahirap para sa mga taong ito. Umalis silang tatlo sa shop, at sumilay ang masayang ngiti sa mukha ni Boss Zoo. Tila talagang nagdusa si Terence sa chi deviation, o hindi bibili si Cheryl ng gamot para sa kanya. Siyempre, para maging ligtas, susundan lang sila ni Elder Zoo at hindi direktang pupunta sa kanilang pintuan. Hindi siya tanga bakit kailangan niyang ipilit ang kanyang ulo para sa negosyo ng 3 pamilya. Dagdag pa rito, isa lamang siyang Earth Class Early Phase, at si Terence ay isa ring Earth Class Early Phase. Kung nagpepeke pa si Terence, patay na siya. Alam na alam ni Boss Zoo kung gaano kalakas si Terence, at hindi siya gagawa ng hakbang maliban kung mayroon siyang ganap na kumpiyansa. Ipapaubaya niya si Terence sa mas malalakas na tao magagantimpalaan siya kung ibabalik niya ang impormasyon sa bahay ni Hale. Si Cheryl, Yasi at Lola Sullivan ay walang napansin at bumalik sa bahay gaya ng dati. Matapos kumpirmahin ang kanilang lokasyon, si Elder Zoo ay nawala sa takip-silim na may kaktol. Ang hidden house na si Hale ay malayo sa East China Sea, ngunit para sa isang Earth class tulad ni Boss Zoo, 1 oras lang siyang nakarating doon at pabalik. Elder Zoo. Nakita ng mga disipulo ng hidden house Hale si Boss Zoo at agad na yumuko. Ipaalam kay Master Bing at sa Young Master na may magandang balita ako. Ikinaway ni Elder Zoo ang kanyang kamay, senyales na magulat ang disipulong naka-duty. Magalang na tumango ang alagad at tumalikod na para umalis. Hindi nagtagal, bumalik si Glade kasama si Irving. Bagamat si Elder Zoo ay isa lamang Earth Class Early Phase, napakahalaga pa rin niya sa Glade, lalo na't ang hidden house Hale ay pinamamahalaan ng matandang lalaki ng bahay na si Hale. Hindi makapag-order si Glade ng Earth Class, ngunit kinuha siya ni Irving sa ilalim ng kanyang pakpak. Dahil dito, mas pinahahalagahan ni Glade si Irving. Elder Zoo, narinig kong nagdala ka ng magandang balita. Tumawa si Glade at naglakad. Oo, Young Master. Yumuko si Elder Zoo at sinabi. Anong magandang balita? Sabihin mo sa akin dali. Mabilis na tanong ni Irving. Young Master, Master Bing, sa wakas ay nahanap ko na kung saan nagtatago ang batang Terence na iyon pagkatapos ng masusing paghahanap. Sinabi sa kanya ni Elder Zoo ang kanyang nakita at narinig. Hindi tanga sina Glade at Irving, alam nilang bulag na pusa ang nakakita ng patay na daga, at hindi ito isang uri ng masusing paghahanap. Gayunpaman, hindi nila masabi iyon ng malakas, dahil ipagmamalaki nila ang kontribusyon ng kanilang kuya, siya ay isa sa kanila, kung tutuusin. Mabuti, napakahusay. Sasabihin ko kay kuya at tatay, napakahusay mong nagawa. Sabi ni Glade, na ikinagulat niya. Tungkulin kong magtrabaho para sa Young Master at Master Bing, hindi ito meritorious service. Sabi ni Elder Zoo. Tuwang-tuwa ang matandang Hale at si Elder B nang marinig nila ang balita. Mabilis nilang sinabi kay Glade na kontaken ang Hidden House York at ang mga practitioner ng Hidden House na pumunta sa bahay ni Hale at patayin si Terence ng magkasama. Sa pagkakataong ito, hindi niya maaaring hayaang makatakas si Terence. Sa bahay ni Lola Sullivan. Napagtanto ni Terence na ang gamot na ibinibigay ni Cheryl sa kanya araw-araw ay lubos na epektibo sa pagtataboy ng lason sa apoy. Sa tulong ng gamot, pabilis ang bilis ni Terence sa pagtataboy ng lason sa apoy. Ngayon, kaunting lason na lamang ng apoy ang natitira sa kanyang kaliwang paa, at tapos na siya. 1854. Matapos bigyan ni Cheryl si Terence ng gamot ngayon, naramdaman niya ang huling lason ng apoy sa kanyang paa na pinilit na pumasok sa mga meridian ng kanyang kanang kamay.
Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Terence na ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo ay naging mas malakas. Maaari siyang gumising anumang oras na gusto niya. Babalik na sana si Terence sa labas mula sa Jade nang sabihin ni Cheryl, "Yasi, maliligo ako, tulungan mo si Terence na panasan ang kanyang pawis." "Sige." Tumango si Yasi. Dahil doon, sinimulan ni Cheryl na haborin ang kanyang damit, at si Terence, na malapit ng magising, ay medyo na-tense, hindi naglakas loob na gumising kaagad. Nang magising siya, nagkahiyaan ang lahat. Nahihiya si Miss, pati siya. Bagamat nakita na niya ang katawan ni Miss noong ginagamot niya ito, noon lang niya ito ginagamot. Ngayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kahihiyan. At saka, medyo marumi si Terence sa loob, hindi siya naglakas loob na tingnan sina Yasi at Cheryl na naghuhubad dahil sa lason ng apoy, o mas malala pa ang kanyang paglihis sa chi. Ngunit ang dalawang batang babae na ito ay naghuhubad ng kanilang mga damit at naliligo sa tabi niya sa loob ng napakaraming araw, at mahirap para kay Terence na hindi magpantasya. Hindi siya hooligan, ngunit magiging isang bloke siya ng kahoy kung ayaw niyang silipin ang mga ito sa ilalim ng gayong tukso. At kaya, kahit na si Terence ay may malakas na tibay ng pag-iisip, palihim pa rin niyang sinilip ang Miss. Naramdaman ni Terence na parang naglalaway siya. Maya-maya, ang natira na lang sa Miss, itaas na katawan ay ang kanyang bra. Naramdaman ni Terence na bumilis ang kanyang paghinga, ang Miss ang nagtanggal nito para makita niya, hindi siya. Gayunpaman, nang pinindot niya ang butones ng kanyang bra, isang malakas na ingay ang nagmula sa labas ng pinto. Tunog iyon nang may sumisira sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos, isang malalim na boses ang tumunog, "Terence bata, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan." Tumalon si Cheryl at dali-daling nagsuot ng damit, sumuko sa ideyang maligo. Nagkatinginan sila ni Yasi, at nagbago ang kanilang mga mukha. Hindi nila akalain na mangyayari ang dapat mangyari. Pagkatapos ng napakatagal na pagtatago, sa wakas ay natagpuan na ng kalaban ang kanilang daan dito. Sa katunayan, mula nang sumikat ang kanilang grupo, nag-alala sina Cheryl at Yasi na mahanap sila ng kaaway. Sila ay humawak sa pag-asa dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa dalawang batang babae, napakahirap nang humanap ng trabahong may ganoong kalaking kita. Anong gagawin natin? Natigilan si Yasi, walang paraan na makakalabas sila nang walang tulong ni Amara at Julian. Hindi ko alam, tingnan natin. Nagpapanik na rin si Cheryl, ngunit hindi mapapansin ni Yasi kung kumilos siya ng mas natarante kaysa sa kanya. Nagalit si Terence, sino bang bastard ang dumating na naghahanap ng paghihiganti sa oras na ito. Haborin na sana ng batang Miss ang kanyang bra, ngunit dumating sila. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon si Terence na sampain ang isang tao, sa wakas ay nagawa na niya ito, at ngayon ay naantala siya. Nakatayo sa labas ng bakuran sina Leon mula sa Hidden House York, 13 mula sa kanan mula sa Hidden House Ikaw, at Gregory mula sa Hidden House Zhao. Dahil nakalock sa kanila ang tatlong Earth Class Masters, hindi sila nag-aalala na tatakas sina Cheryl at Yasi. Kaya naman, wala silang pakialam na sumigaw sa labas ng bakuran. "Terence Jr., lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan." "Mapalad kang nakatakas noong nakaraan," malamig na sabi ni Leon. "Hindi na ito magiging madali sa pagkakataong ito." 13 sa kanan, sa kabilang banda, nakatayo sa gilid, hindi umiimik. Pumunta siya dito kasama ang bahay ni York at ang bahay ni Hale, at kung nandito lang talaga si Terence, hindi niya iisipin na tulungan at patayin siya, pero kung wala si Terence, ayaw niyang mawala ng mukha. Isang Earth Class ang sumisigaw sa harap ng isang normal na bahay, at ito ay naging isang pagkakamali, iyon ang pinakamalaking biro. Ngunit iba si Leon, dumating siya dito na may misyon, at kailangan niyang patayin si Terence at inumin ang tableta. Kailangan niyang magsalita ngayon, nang walang sino man ang nagsabi ng anuman. Si Gregory ay mas nababalisa kaysa kay Leon, par ito siya upang patayin si Leon, ngunit natalo siya ni Leon. Hindi kalayuan sa kanilang tatlo, may isang SUV na kasama sina Harry, Irving, at si Leon. Ang tatlo ay walang gaanong interaksyon noon, ngunit pagkatapos na patayin si Terence, lahat sila ay gustong makita kung gaano kalungkot si Terence, kaya sumama sila. Gayunpaman, si Leon ay isang Earth Class early phase, ngunit siya ay nagtatago sa kotse kasama nila, hindi nakikipaglaban kay Terence.
Dahil dito ay napababa ang tingin ni na Harry at Irving sa kanya. Labas tayo at tingnan natin. Natakot si Cheryl na baka may makasakit kay Lola Sullivan, kaya hinawakan niya ang kamay ni Yasi at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Ang mga taong ito ay narito para sa kanila ni Terence, at hindi nila maaaring hayaan ang inosenteng araw ng Lola na madala dito. Haha, nandito na. Terence. Nakita ni Leon sina Cheryl at Yasi at tuwang-tuwa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa kanya? Wala kaming sama ng loob sa iyo, at hindi ka pa namin nakikita noon. Bakit ba ang pipiliin mong habulin kami? Nagpapanik si Cheryl habang sinusubukan niyang huminto sa oras, ngunit napagtanto niya na wala itong silbi. Natural akong may sama ng loob sa kanya. Siya ang Samire sa Common House York, tama. Nandito ako sa ngalan ng Hidden House York. Mayabang na sabi ni Leon. Natural na hindi niya masabi sa kanila na uminom si Terence ng tableta. Hiningi ito ng Common House York, ano ang kinalaman nito sa iyo? At saka, sa pagkakaalam ko, ang mga nakatagong bahay ay hindi maaaring makagambala sa negosyo ng mga karaniwang bahay, hindi ba? Kumunat ang noo ni Cheryl. Pinaghihiganti mo sila. Bakit mo nasabi yan? Medyo natutunan ni Cheryl ang tungkol sa mga alituntunin ng mga marangal na bahay mula kina Terence at Chester, at si Yasi ay isang karaniwang miyembro ng bahay ni Colton, masyadong mas alam niya ang mga patakaran. Stop talking nonsense, nasaan si Terence? Ayaw nang makipagtalo pa ni Leon kay Cheryl, malamig lang siyang ibigay mo kay Terence, hindi ko kayo sasaktan, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Nasa ospital si Terence, wala dito. Sabi ni Cheryl, may magandang ideya na dumating sa kanya. Pumasok siya sa chi deviation habang nag-cultivation. Ipinadala namin siya sa ospital. Nasa ospital siya. Huminto si Leon. Huwag kang makinig sa kanya, narito si Terence. Sa wakas ay nagsalita si Gregory, na kanina pa tahimik, bumili pa sila noon ng gamot ni Terence, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanila. Patayin muna natin ang dalawang babaeng ito, pagkatapos ay hahanapin natin si Terence. 1855. Ang layunin ni Gregory dito ay patahimikin sila, at wala siyang pakialam na pumatay pa ng ilang tao. Hanggat sila ay mga taong malapit kay Terence, maaaring malaman nila ang katotohanan, at kaya't papatayin niya silang dalawa. Hindi siya mula sa Hidden House York, at wala siyang mga paghihigpit na iyon. Woof woof. Nakita ni Wilson ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Gregory at tumalon siya sa harap ni Cheryl, handang protektahan siya at si Yasi. Gayunpaman, ito ay hindi sapat na malakas, ito ay Mystic Late Phase Peak lamang. Bagamat ang ilang uri ng pag-atake ng mga espiritong hayop ay maaaring lumaban sa mga practitioner ng mas matataas na antas, si General Wilson ay isa lamang sinaunang espiritong hayop na binago mula sa isang normal na aso, wala itong ganoong uri ng kapangyarihan. Isang Zuan spiritual beast. Hindi masama, kinukuha ko ito. Ibinuko rin ng 13 tao sa kanan ang kanyang bibig sa sandaling ito. Siya ay mula sa Hidden House of the Right, at ang Hidden House of the Right at ang Sky Elixir Sect ay may napakalapit na relasyon. Alam niya ang kahalagahan ng mga sinaunang espiritong hayop sa paggawa ng elixir. Kung ang laman at dugo ng isang matataas na sinaunang espiritong hayop ay isasama sa elixir, maraming hindi inaasahang epekto ang maaaring makuha. At kung ang sinaunang espiritual na halimaw na ito ay sapat na mapalad na bumuo ng isang pil ng sigla essence, kung gayon ito ay magiging isang top-grade elixir. Kaya nang makita niya si General Wilson, gusto niyang kunin ito para sa kanyang sarili. Siyempre, pumunta rito sina Leon at Gregory para sa kanilang sariling layunin. Wala silang pakialam sa isang aso, at kung gusto ito ng 13 ng kanan, maaari na lang nilang hayaan siyang magkaroon nito. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Sa loob ng sasakyan, walang pakialam ang iba, ngunit ang mukha ni si Leon ay nanlamig nang makita niya si General Wilson. Itong asong ito, masyado siyang pamilyar dito. Ang asong ito ang nagpalaya sa espiritong hayop sa libingan. Higit pa rito, si Leon ay isang maingat na tao na natatakot sa kamatayan.
Naalala niya ang lahat ng maaaring maging banta sa kanya, hindi tulad ng mga normal na tao na maaaring hindi makakilala ng aso o nakakita nito dati. Kung tutusin, ang karamihan sa mga hayop ay pareho ang hitsura sa mga tao, tulad ng isang kawan ng mga manok, itik, baka, at tupa. Pareho silang lahat sa mata ng iba, maliban kay Sicilion na mas maingat. Siyempre, noong ang ika-13 sa kanan ay tumawag ng Mystic Class Spirit Beast, naalala ni Sicilion ang Mystic Class Dog ng lalaking magnanakaw sa libingan. Ngunit bakit lilito ang asong ito dito? Kumunat ang noo ni Sicilion. Ang lalaking magnanakaw, si Terence, maaaring. Isang matapang na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Sicilion. Si Terence ang lalaking magnanakaw, kaya ang lalaking magnanakaw ay si Terence. Ang katawan ng lalaking magnanakaw ay katulad ng kay Terence. Si Sicilion ay labis na nasasabik sa wakas ay naunawaan niya kung bakit inamin ni Brian na si Terence ay pumasok sa libingan at nagkaroon ng chi gathering pill nang tanungin siya ni Alfred. Sa oras na iyon, sinabi ni Alfred York na tatanungin niya si Brian ng ilang mga katanungan nang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang mga detalye, at marahil dahil dito ay nagkamali si Brian at naisip na alam na ni Alfred York ang katotohanan, at si Alfred York ay nagkamali, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Sa isiping iyon, talagang gustong tumawa ng malakas ni Sicilion. Kahit na ang langit ay tinutulungan siya, si Terence ay mayroon talagang chi gathering pill. Siya ay talagang isang propeta. Makukuha niya talaga ang sinabi niya. Anong tinatawa-tawa mo? Tiningnan ni Irving ang nakakalokong ngiti ni Sicilion at nagtanong, nalilito. Wala. Wala. Mabilis na tumigil sa pagngiti si Sicilion. Hindi niya kayang makita si Irving, kaya awkward siyang sumagot, natatawa lang ako, malapit nang mamatay si Terence, ang galing. Oo, ang galing. Naisip ni Irving na si Sicilion ay nagsasalita tungkol sa katotohanan na ang chi gathering pill ay hindi na mailantad, kaya binigyan niya siya ng isang tingin ng taas at understanding at tumango. Si Harry naman ay hindi alam kung ano ang nangyayari, pero alam niyang maliit lang siyang bahay kang. May suporta siya sa bahay mo, ngunit hindi siya kapantay ni Sicilion at Irving. Nakikita lamang niya si Terence na nagdurusa sa katahimikan. Sige, kuya ikaw? Ikaw na ang bahala sa asong iyan, ako na ang bahala sa dalawang babaeng ito. Kuya York, pumasok ka sa loob at hanapin si Terence. Malinaw na gustong patayin ni Gregory ang lahat dito, na walang naiwan na nakaligtas. Napakunot ang noo ni Leon, naalala ang mga salita ng ulo na huwag saktan ng sinuman sa paligid ni Terence. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang bigyan ng babala si Gregory. Gayunpaman, naalala niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila at hindi siya napigilan. Pagkatapos ng lahat, ayon sa lakas, si Gregory ay walang alinlangan na pinakamalakas, na may lakas ng isang Earth Class late phase. Right 13 at Earth Class mid phase lang siya. Hinahanap niyo ba ako? Hindi na kailangang hanapin ito sa loob, ako na mismo ang lalabas. Kumikislap ang mga mata ni Terence sa gulat, hindi niya akalain na ang tatlong tao sa harap niya ay puro Earth Class, at isa sa kanila ay Earth Class late phase. Si Terence, nakagagaling lang, ay na-tense. Kahit ay compress niya ang energy bomb niya, baka hindi niya makayanan ang tatlong taong nasa harapan niya. Dagdag pa, ang tatlong bomba ng enerhiya ay aabutin ng maraming oras. Noong nakaraang pagkakataon, natalo na si Terence sa ika-13 sa kanan, at natural na hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali. Gayunpaman, si Terence ay nakapaglakad palabas ng mahinahon at humarap sa tatlong master na lumapit sa kanya. Natural, si Terence ay hindi isang tanga. Sa kanyang puso, mayroong isang mas nakakabaliw na ideya. Terence, ayos ka lang. Gulat na tiningnan ni Gregory si Terence, narinig niya mula kay Irving noon na magaling magsinungaling si Terence, at lagi niyang sisirain ang kalaban pagkatapos niyang lokohin ang mga ito na dumating pagkatapos mawala ang lahat ng kanyang lakas. Naghinala pa si Irving na ayaw mismo ni Terence na habulin ang mga kalaban, kaya nagpasya siyang gamitin ang pamamaraang ito para maakit silang lahat sa kanyang bahay at patayin sila isa-isa, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Siyempre, may hinala si Gregory, ngunit hindi siya natakot.
Sa ganang kanya, si Terence ay isa lamang Earth Class Early Phase kahit na magkaroon siya ng breakthrough, siya ay higit sa isang Earth Class Early Phase peak. Gaano man siya kalaban sa langit, siya ay nasa kalagitnaan ng Earth Class. Sa kanyang panig, mayroong 3 Earth Class Masters, isang late phase, 2 mid phase. Ang kombinasyong ito ay sapat na upang patayin ang sinumang practitioner sa ibaba ng Earth Class late phase. Ito ay magiging isang madaling pagpatay. Natural, ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Terence sa 3. Dahil sa sagot ni Terence, naghinala si Gregory at ang iba pa. Ano ang kahulugan nito? Natural, ayos lang siya. Sa madaling salita, siya ay naghihintay dito para sa lahat na dumating at makahanap ng gulo sa kanya. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Pagdating ko sa kanya, wala siyang malay. Dito siya itinago ng 2 babae. Kung ayos lang talaga siya, matagal na siyang bumalik sa villa. Bakit nandito pa siya? Sabi ni Leon, inilantad ang kasinungalingan ni Terence. 1856. Napabuntong hininga si Terence. Parang kailangan niyang mag-take ng risk. Gusto niyang gumamit ng mga salita para linlangin ang mga taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang 3 ito ay hindi ganoon kadaling lokohin. Hindi lahat ng Earth Class Masters ay duwag at takot sa kamatayan gaya ni Leon. Phew! Inactivate ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at ang kanyang lakas bilang isang Earth Class Early Phase ay nahayag sa kanilang 3. Earth Class Early Phase. Saglit na natigilan si Gregory bago siya humagalpak ng tawa. Sa palagay mo ba ay maaari mong talunin ang sinuman sa amin sa iyong maliit na lakas? Sa tingin ko, mas mabuting sumuko ka na at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Maghintay. Natakot si Leon na papatayin ni Gregory si Terence, saan niya kukunin ang tableta. Terence, ibigay mo sa libingan ang bagay na ninakaw mo kay Leon, at pakakawalan ko ang 2 babae. Ang gusto ko lang ay ang aso. Malamig na sabi ng 13 lalaki sa kanan. 3 ba kayong may kapansanan? Biglang ngumisi si Terence, nakatingin sa 3 Earth Class Masters na magkatabi sa di kalayuan sa kanya. Lahat sila ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit minamaliit sila ni Terence. Oo, mababa ang tingin niya sa kanila, hindi pa nga namin napagdesisyonan kung sino ang mas malakas, at hinahati mo na ang benepisyo. Kailangan ko pa bang mag-share? Earth Class Early Phase. Tumawa ng mayabang si Gregory. Isang galaw. Mahinang sabi ni Terence. Ano? Napakurap si Gregory, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Terence. Hindi ito narinig ni Gregory ng malinaw, ngunit malinaw na narinig ito ni Irving at ng iba pa mula sa malayo sa pamamagitan ng kagamitan sa pakikinig sa kanila. Tumawa si Irving, tanga ba itong si Terence? Isang galaw. Akala niya ba lahat sila ay Mystic Class Masters? Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Oo, sa tingin ko siya ang tunay na pakikitungo. Sabi ni Harry. Alam niyang si Irving ay mula sa hidden house na si Hale, at iyon ang dahilan kung bakit sinisikap niyang pasayahin siya. Pagkatapos ng lahat, ang Stonegate ay ang hidden house Giles territory, at kahit na ang hidden house na ikaw ang bahay ni Kang Backer, sila ay masyadong malayo. Kung makukuha rin nila ang suporta ng hidden house Hale, mas magiging makapangyarihan ang bahay Kang. Tanging ang mukha lamang ni Leon ang kumaibot ng kaunti, ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Nang isipin niyang si Terence ang lalaking magnanakaw, natural na sa kanya ang makaramdam ng takot. Walang ibang sinabi si Terence. Dahil doon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay sa itaas ng kanyang ulo, at ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa kanyang katawan ay itinulak sa limitasyon nito. Anong ibig mong sabihin dito? Gusto mong sumuko? Hindi alam ni Leon kung ano ang sinusubukang gawin ni Terence, ngunit kahit na ano, ang lakas ni Terence ay nasa unang bahagi lamang ng Earth Class. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nag-alala kay Terence, mayroon kang 2 kamay para sumuko. Bakit mo itinataas ang isa? Si Terence ay hindi nag-abala sa kanila, nagliwanag ang kanyang mga mata, at itinaas niya ang kanyang kanang kamay ng mataas, itinulak ito palabas patungo sa 3.
Sa isang iglap, isang malakas na alon ng init ang sumugod kay Gregory, Leon, at kanang kamay na 13. Ang malakas na pulang agos ng hangin ay nagdala ng isang kapangyarihan na maaaring baligtarin ang langit at sirain ang lupa habang ito ay bumasag patungo sa ulo ng tatlo. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Gregory ay kumislap sa takot habang siya ay sumigaw, "Hindi maganda, tumakbo ka kaagad." Hahaha. Nagpakawala ng mahabang tawa si Terence huli na para tumakbo ngayon. Hindi inisip ni Terence na talagang magtatagumpay siya, ginawa niya talaga. Ang sining ng ikalawang yugto ng Dragon Mastery na Chi ay nakabalot sa lason ng apoy na Chi, at inilabas ni Terence ang lahat ng sabay-sabay. Sa ilalim ng patnubay ng ikalawang yugto, ang fire poison na si Chi ay sumunod sa mga tagubilin ni Terence at bumuo ng pulang ambon sa itaas ng tatlong ulo ng Earth-class Masters. Napakalawak ng ambon kaya natakpan nito ang lahat ng kanilang mga ruta ng pagtakas. Napagtanto ni Gregory na may mali, hindi na siya makatakbo. Masyado siyang nagtitiwala at hindi man lang inilagay si Terence sa kanyang mga mata, at ang hakbang na ito ay nahuli siya ng bantay. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang pulang ambon ay tila nabuhay sa sandaling ang kanyang utak ay nag-utos sa kanyang mga binti, na pumulupot sa kanyang katawan. Si Gregory ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw. Ito ang huling tunog na gagawin niya sa kanyang buhay. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay naging abo. Kung si Gregory ay ganito, kung gayon si Leon at ang kanang kamay na 13 ay hindi mas maganda. Bago pa sila makapag-react, ang lason ng apoy na si Zinchi ay nakapulupot na sa kanilang mga katawan, naging mga tipak ng usok at naglaho. Naisip ni Terence ang hakbang na ito sa mismong lugar, at ginawa niya ito ng may tagumpay o kamatayan na saloobin. Wala siyang ibang pagpipilian, at ang pakikipaglaban sa dalawang Earth-class mid-phase at one Earth-class late-phase sa kanyang normal na lakas ay pagpapakamatay. Si Terence ay hindi sapat na hanggal para gawin iyon. Ang paggamit ng kanyang chi upang idirekta ang lason sa apoy upang salakayin si Gregory, si York 6, at Wright 13 ay isang bagay na nakuha niya mula sa batong Candy Girl, Althea. Maaaring palabasin ng Sky-class Masters ang chi sa labas ng kanilang katawan at gamitin ang chi para makipag-usap. Kung may record ni Chi ang tunog, may record ba nito ang sarili nilang kalooban? At kaya, pinlano na ni Terence ang landas ng kanyang chi. Itinuro ito patungo sa Gregory, York 6, at kanang 13. Una niya itong ginawang pulang ambon, pagkatapos ay ibinalot niya ito sa tatlo na nagdulot sa kanila ng matinding pinsala. Gayunpaman, gusto lang silang bigyan ni Terence ng isang malakas na suntok, hindi niya inaasahan na sila ay direktang gagawing abo. Ang fire poison na chi ay napakalakas na kaya nitong gawing abo ang tatlong Earth-class Master sa isang iglap. Nakaramdam ng matinding takot si Terence matapos makita ang kakaibang phenomenon na ito. Napakaswerte niya talaga na hindi siya namatay sa chi deviation. Sa katunayan, kahit na sina Gregory, Leon, at 13 sa kanan ay Earth-class Masters, wala ni isa sa kanila ang nag-practice ng fire arts. Kung gagawin nila, hindi sila masunog hanggang mamatay ng ganoon kadali. Sa kasamaang palad, 13 sa kanan ay isang Master of House mo lang, hindi isang refiner. Ang nagpa-excite kay Terence ay nakaya niyang kontrolin ang landas ng kanyang chi, maramdaman pa niya na maaari pa rin niyang mapanatili ang isang tiyak na koneksyon sa chi sa labas ng kanyang katawan, kahit na itinakda niya ang landas para sa kanyang chi. Ito ay isang misteryosong pakiramdam, ngunit natapos nito ang labanan sa isang iglap nang hindi ito sinusuri ni Terence. Damn, nasaan ang tatlong taong ito? Bakit wala na silang lahat? Naulit na naman ni Shield bro, sinisingaw niya silang lahat. Gulat na sambit ni Yasi habang nakatingin sa pulang ambon na unti-unting nawawala. Sa hindi kalayuan sa harap niya, walang tao. 1857. Malabo ang ideya ni Cheryl kung ano ang nangyayari, ngunit natulala pa rin siya sa kanyang nakita. Tatlong Panginoon ang nasunog at naging abo sa isang iglap. Totoo ba yan? Sa kotse, biglang huminto si Irving, na kanina pa nagsasalita ng malakas, nang makita niyang nawala ang tatlong Earth-class Masters. Si Harry naman ay tulala rin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang galaw. One move talaga.
Tatlong Earth-class Masters, na wala ng ganoon lang. Hindi naniwala si Harry. Paanong biglang naging malakas ang Terence na binugbog ng ika-13 ng kanan? Bilisan mo. Tumakbo. Si Leon pilit na iluwa ang dalawang salita. Sa sobrang takot niya ay halos mawala na siya ng kontrol sa kanyang pantog. Tao ba ito? Ang pagpatay sa tatlong Earth-class Masters sa isang galaw, at ang isa sa kanila ay kahit na ang Earth-class late phase maaaring nakalusot na si Terence sa Sky-class, at naglalaro ng baboy para kainin ang tiger. Ang mga salita ni Leon ay gumising kina Irving at Harry. Ang kotseng ito ay pag-aari ng bahay ni Hale, at ang driver ay si Gregory. Ngayong wala na ang driver, gumapang si Irving sa driver's seat, pinaandar ang kotse, pinaandar ang gasolina, at umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Naramdaman ni Leon na hindi napansin ni Terence ang sasakyan at hindi siya hinabol, kaya nagpakawala siya ng mahabang hininga. Buti na lang at hindi siya tanga para maghiganti, o hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Hindi niya talaga alam kung paano siya mamamatay. Si Leon ay isang Earth-class, ngunit hindi niya masabi kung anong kasanayan ang ginagamit ni Terence. Sa isang pitik ng kanyang kamay, maaari siyang lumikha ng pulang ambon na tumatakip sa kalangitan at mga ulap, at agad na gawing alabok ang mga tao. Ito ay masyadong kakaiba at nakakatakot. Si Irving at Harry ay natakot sa kanilang talino. Tatlong Earth-class Masters. Sa kanilang mga mata, lahat sila ay walang talo na pag-iral. Paanong hindi sila makatagal kahit isang galaw mula kay Terence? At ngayon, sa wakas ay naniwala si Irving sa mga salita ni Keegan ang Terence na ito ay palaging gumagawa ng isang grupo ng mga kaaway paminsan-minsan, at kapag gusto niyang magdulot ng gulo, napag-alaman niyang mahirap ito. Palagi siyang magpapanggap na nasugatan, nababaliw, o nawawala ng lahat ng lakas, at hihintayin ng mga kaaway na dumating at patayin sila ng paisa-isa. Kinilig si Irving sa pag-iisip ang taong ito ay masyadong masama, siya ay guman sa paglalaro ng baboy upang kainin ang tigre. Sa susunod, siguradong hindi na ako maloloko. Kung sino man ang pumunta muli ay isang tanga, isang malaking tanga. Nagmumura din si Harry sa kanyang puso. King Hell. Kung alam niyang ganito kalakas si Terence, hindi sana siya nagpadala ng ika-13 ng karapatang manggulo para kay Terence. Ngayon, hindi niya alam kung ang hidden house mo ay makakapagpadala pa ng ibang master para protektahan siya. Bumalik tayo. Nanalo si Terence, ngunit mayroon pa rin siyang takot. Dati, kahit may maliit na problema, hindi niya makakamit ang epekto ng pagpatay sa kalaban sa isang galaw. Siyempre, ang resultang ito ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Hindi man lang niya naisip na sunugin silang tatlo hanggang abo. Mula sa pananaw ni Terence, ang pagpilit ng lason sa apoy mula sa kanyang katawan ay isang pag-aaksaya, kaya maaari rin niyang gamitin ito at pasabugin ito na parang chi-bomb. Kahit na ito ay hindi kasing langit na tulad ng isang chi-bomb, maaari pa rin itong makapinsala sa kanila ng husto. Hanggat nasugatan niya ang tatlong Panginoon, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang pagdating nito, at nawala ang tatlo. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay ito ang lason ng apoy na chi mula sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery kahit na ang bunga ng yelong espiritu ay hindi ito ganap na masugpo. Ang normal na paglihis ng chi ay hindi na kailangan pang ilabas ng mag-isa pagkatapos kainin ang prutas. Shield bro? Nasaan sila? Napakurap si Yasi. Naging alikabok na sila. Itinuro ni Terence ang mga pinong butil sa lupa na hindi natangay ng hangin. Holy Shield bro, ang cool mo. Maaari ka pang mag-cast ng Fire Element Ultimate. Bulalas ni Yasi. Ha! Mapait na ngumiti si Terence. Siya lang ang nakakaalam na isang beses lang magagamit ang ganitong galaw. Maaari ba siyang pumunta muli sa Chi Deviation at pilitin ang napakaraming fire poison na Chi? Nagkataon lang ang lahat sa pagkakataong ito, at lahat iyon ay salamat sa tatlong Earth-class Masters na magkasamang nakatayo para sa kanya upang tamaan. Kung hindi man, kahit na si Terence ay mapalad na masunog ang dalawa sa kanila hanggang mamatay, ang pangatlo ay magiging mas mahirap harapin.
Nakatingin si Lola Sullivan kay Terence ng blanko, kinusot ang kanyang mga mata at nakasimangot na parang may naaalala, ngunit hindi masyadong malinaw. Lola, balik na tayo. Tumingin si Cheryl sa paligid. Gabi na, at walang ibang tao sa eskinita. Nakahinga siya ng maluwag. Ang paglipat ni Terence ay natapos sa isang iglap, kung hindi ay nagkaroon ng pagkakataon ng 3 Earth-class Masters na makatakas. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Lola Sullivan matapos siyang tawagin ni Cheryl ng ganoon. Mabilis siyang bumalik sa bakuran kasama si Cheryl. Mabilis ding nilock ni Yasi ang pinto ng bakuran. Iniisip niya kung paano ipapaliwanag ang nangyari kay Lola Sullivan para ilihim niya ito. Pakiramdam ni Cheryl na parang nananaginip siya habang nakatingin kay Terence na nakatayo sa harapan niya, ganap na hindi nasaktan. Tapos na ba ang lahat? Shield bro, gising ka na talaga. Buti na lang, hindi ko na kailangan pang magpulot ng basura. Tumingin si Yasi kay Terence at tuwang-tuwa na sumigaw, palagi kang nagigising sa kritikal na sandali at pagkatapos ay papatayin ang lahat. Napakagaling mo. Haha, hindi iyon ang pangunahing punto. Nagising ako bago iyon. Ngumiti si Terence, ngunit naramdaman niyang may mali. Gaya ng inaasahan, dumilim ang mukha ni Cheryl. Ngayon lang. Hindi kita nakitang naghubad ng damit mo. Sabi ni Terence. Lalong nagdilim ang mukha ni Cheryl. Nakahubad ka, at hinarang ka ng 3 lalaki sa pinto, kaya isuot mo itong muli. May sinabi si Terence na hindi niya dapat sinabi, at kailangan niyang humanap ng paraan para ayusin ito. Naku, alam ko, kaya galit na galit si Shield bro at sinunog ang 3 lalaking iyon hanggang sa mamatay. Tumango si Yasi. Tama. Tumango si Terence. Itinaas ni Cheryl ang kanyang kamao at ibinato ito kay Terence. Hindi pa ako tapos sayo. Mapait na ngumiti si Terence. Kagigising lang niya at hindi pa masyadong malinaw ang iniisip niya. Nagsisi siya sa pagsasabi ng totoo pagkatapos ng pangunguna ni Yasi. Ayos lang, Cheryl, ikaw pa rin ang asawa ni Kuya. Sabi ni Yasi, kumurap kay Cheryl bago bumaling kay Terence. Shield bro, nakalimutan mo na ba ang nakaraan? Ipapaalala ko sa'yo, si Cheryl sis ang pangunahing asawa mo, at ako ang maliit mong asawa. Kakaibang tumingin si Terence kay Yasi. Malabo ang ideya ni Cheryl kung ano ang nangyayari, ngunit natulala pa rin siya sa kanyang nakita. 3 Panginoon ang nasunog at naging abo sa isang iglap. Totoo ba yan? Sa kotse, biglang huminto si Irving, na kanina pa nagsasalita ng malakas, nang makita niyang nawala ang 3 Earth-class Masters. Si Harry naman ay tulala rin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang galaw. One move talaga. 3 Earth-class Masters, nawala ng ganoon lang. Hindi naniwala si Harry. Paanong biglang naging malakas ang Terence na binugbog ng 13 ng kanan? Bilisan mo. Tumakbo. Si Leon pilit na iluwa ang 2 salita. Sa sobrang takot niya ay halos mawala na siya ng kontrol sa kanyang pantog. Tao ba ito? Ang pagpatay sa 3 Earth-class Masters sa isang galaw, at ang isa sa kanila ay kahit na ang Earth-class late phase maaaring nakalusot na si Terence sa Sky-class, at naglalaro ng baboy para kainin ang tiger. Ang mga salita ni Leon ay gumising kina Irving at Harry. Ang kotseng ito ay pag-aari ng bahay ni Hale, at ang driver ay si Gregory. Ngayong wala na ang driver, gumapang si Irving sa driver's seat, pinaandar ang kotse, pinaandar ang gasolina, at umalis sa nakakatakot na lugar na ito. Naramdaman ni Leon na hindi napansin ni Terence ang sasakyan at hindi siya hinabol, kaya nagpakawala siya ng mahabang hininga. Buti na lang at hindi siya tanga para maghiganti, o hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Hindi niya talaga alam kung paano siya mamamatay. Si Leon ay isang Earth class, ngunit hindi niya masabi kung anong kasanayan ang ginagamit ni Terence. Sa isang pitik ng kanyang kamay, maaari siyang lumikha ng pulang ambon na tumatakip sa kalangitan at mga ulap, at agad na gawing alabok ang mga tao. Ito ay masyadong kakaiba at nakakatakot. Si Irving at Harry ay natakot sa kanilang talino. 3 Earth class Masters.
Sa kanilang mga mata, lahat sila ay walang talo na pag-iral. Paanong hindi sila makatagal kahit isang galaw mula kay Terence? At ngayon, sa wakas ay naniwala si Irving sa mga salita ni Keegan ang Terence na ito ay palaging gumagawa ng isang grupo ng mga kaaway paminsan-minsan, at kapag gusto niyang magdulot ng gulo, napag-alaman niyang mahirap ito. Palagi siyang magpapanggap na nasugatan, nababaliw, o nawawala ng lahat ng lakas, at hihintayin ang mga kaaway na dumating at patayin sila ng paisa-isa. Kinilig si Irving sa pag-iisip ang taong ito ay masyadong masama, siya ay guman sa paglalaro ng baboy upang kainin ang tigre. Sa susunod, siguradong hindi na ako maloloko. Kung sino man ang pumunta muli ay isang tanga, isang malaking tanga. Nagmumura din si Harry sa kanyang puso. King Hell. Kung alam niyang ganito kalakas si Terence, hindi sana siya nagpadala ng ika-13 ng karapatang manggulo para kay Terence. Ngayon, hindi niya alam kung ang hidden house mo ay makakapagpadala pa ng ibang master para protektahan siya. Bumalik tayo. Nanalo si Terence, ngunit mayroon pa rin siyang takot. Dati, kahit may maliit na problema, hindi niya makakamit ang epekto ng pagpatay sa kalaban sa isang galaw. Siyempre, ang resultang ito ay higit pa sa inaasahan ni Terence. Hindi man lang niya naisip na sunugin silang 3 hanggang abo. Mula sa pananaw ni Terence, ang pagpilit ng lason sa apoy mula sa kanyang katawan ay isang pag-aaksaya, kaya maaari rin niyang gamitin ito at pasabugin ito na parang chi bomb. Kahit na ito ay hindi kasing langit na tulad ng isang chi bomb, maaari pa rin itong makapinsala sa kanila ng husto. Hanggat nasugatan niya ang 3 Panginoon, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating nito, at nawala ang 3. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay ito ang lason ng apoy na chi mula sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery kahit na ang bunga ng Yelong Espiritu ay hindi ito ganap na masugpo. Ang normal na paglihis ng chi ay hindi na kailangan pang ilabas ng mag-isa pagkatapos kainin ang prutas. Shield bro? Nasaan sila? Napakurap si Yasi. Naging alikabok na sila. Itinuro ni Terence ang mga pinong butil sa lupa na hindi natangay ng hangin. Holy T, Shield bro, ang cool mo. Maaari ka pang mag-cast ng Fire Element Ultimate. Bulalas ni Yasi. Ha! Mapait na ngumiti si Terence. Siya lang ang nakakaalam na isang beses lang magagamit ang ganitong galaw. Maaari ba siyang pumunta muli sa Chi Deviation at pilitin ang napakaraming fire poison na Chi? Nagkataon lang ang lahat sa pagkakataong ito, at lahat iyon ay salamat sa 3 Earth-class Masters na magkasamang nakatayo para sa kanya upang tamaan. Kung hindi man, kahit na si Terence ay mapalad na masunog ang 2 sa kanila hanggang mamatay, ang pangatlo ay magiging mas mahirap harapin. Nakatingin si Lola Sullivan kay Terence ng blanco, kinusot ang kanyang mga mata at nakasimangot na parang may naaalala, ngunit hindi masyadong malinaw. Lola, balik na tayo. Tumingin si Cheryl sa paligid. Gabi na, at walang ibang tao sa eskinita. Nakahinga siya ng maluwag. Ang paglipat ni Terence ay natapos sa isang iglap kung hindi ay nagkaroon ng pagkakataon ng 3 Earth-class Masters na makatakas. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Lola Sullivan matapos siyang tawagin ni Cheryl ng ganoon. Mabilis siyang bumalik sa bakuran kasama si Cheryl. Mabilis ding nilock ni Yasi ang pinto ng bakuran. Iniisip niya kung paano ipapaliwanag ang nangyari kay Lola Sullivan para ilihim niya ito. Pakiramdam ni Cheryl na parang nananaginip siya habang nakatingin kay Terence na nakatayo sa harapan niya, ganap na hindi nasaktan. Tapos na ba ang lahat? Shield bro? Gising ka na talaga. Buti na lang, hindi ko na kailangan pang magpulot ng basura. Tumingin si Yasi kay Terence at tuwang-tuwa na sumigaw, palagi kang nagigising sa kritikal na sandali at pagkatapos ay papatayin ang lahat. Napakagaling mo. Haha, hindi iyon ang pangunahing punto. Nagising ako bago iyon. Ngumiti si Terence, ngunit naramdaman niyang may mali. Gaya ng inaasahan, dumilim ang mukha ni Cheryl. Ngayon lang. Hindi kita nakitang naghubad ng damit mo. Sabi ni Terence. Lalong nagdilim ang mukha ni Cheryl.
Nakahubad ka, at hinarang ka ng 3 lalaki sa pinto, kaya isuot mo itong muli. May sinabi si Terence na hindi niya dapat sinabi, at kailangan niyang humanap ng paraan para ayusin ito. Nako, alam ko, kaya galit na galit si Sheldbro at sinunog ang 3 lalaking iyon hanggang sa mamatay. Tumango si Yasi. Tama. Tumango si Terence. Terence. Itinaas ni Cheryl ang kanyang kamao at ibinato ito kay Terence. Hindi pa ako tapos sayo. Og. Mapait na ngumiti si Terence. Kagigising lang niya at hindi pa masyadong malinaw ang iniisip niya. Nagsisi siya sa pagsasabi ng totoo pagkatapos ng pangunguna ni Yasi. Ayos lang, Cheryl, ikaw pa rin ang asawa ni Kuya. Sabi ni Yasi, kumurap kay Cheryl bago bumaling kay Terence. Sheldbro, nakalimutan mo na ba ang nakaraan? Ipapaalala ko sa'yo, si Cheryl sis ang pangunahing asawa mo, at ako ang maliit mong asawa. Kakaibang tumingin si Terence kay Yasi. 1858. Kami ang pangalawa at pangatlong asawa mo. Seryosong sabi ni Yasi. Nakalimutan ko ang nakaraan. Ano ang nakalimutan ko? Yasi, natatakot ka ba? Hindi naintindihan ni Terence kung ano ang ginagawa ni Yasi. Tumingin si Yasi kay Terence at hindi niya akalain na nawalan siya ng alaala. Medyo nagtanong siya, tapos, sino ang girlfriend mo? Girlfriend mo. Umirap si Terence, nalilito. Gusto niyang maglabas ng pangalan, pero nasa dulo lang ng dila niya. Hindi kaya kakagising niya lang at hindi siya nag-iisip ng maayos. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip, naisip na ni Terence ang pangalan, si Trixie, hindi ba siya nagpunta sa Ice Palace para magtanim? Bakit bigla mo na lang natanong yan? Gayunpaman, naramdaman ni Terence na may mali pagkatapos niyang matapos ang pangungusap, bagamat hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Trixie. Biglang napagtanto ni Yasi na nakalimutan lang ni Terence si Josephine, ngunit alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sinusubukan pa rin ni Yasi na sabihin na si Cheryl ang kanyang unang asawa, ngunit tila hindi iyon gagana. Napakurap-kurap si Cheryl kay Yasi, na sinasabi sa kanya na huwag makialam. Tila talagang nakalimutan ni Terence ang tungkol kay Josephine. Wala lang. Si Yasi ay laging baliw, alam mo yun, pinandilatan ni Cheryl si Terence Majay gising na siya ngayon kung gusto nitong makaganti sa kanya, bakit hindi siya? Sumilip Tom. Gayunpaman, habang nagmumura siya sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam si Cheryl. Sinisipan niya ang 3 lalaki dahil sa sobrang pakikialam na nagpapakita sa oras na ito. Paano kung hindi sila nagpakita? Nakita ba siya ni Terence? Bakit siya sinilip niya? Nagustuhan niya ba siya? Nagsimulang mag-alala muli si Cheryl sa naisip. Granny Son, salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw. Lumingon si Terence at magalang na nagpasalamat kay Lola Sullivan. Munting banal na doktor, tinatrato mo ako na parang isang tagalabas. Ang matandang karamdaman ng matandang ito ay pinagaling mo sa loob ng maraming taon. Kung pasasalamat ang pag-uusapan, ang matandang babaeng ito ang dapat na nagpapasalamat sa iyo. Mabilis na ikinaway ni Lola Sullivan ang kanyang kamay at sinabing, kung paano ako pinapasok, nagkataon lang. Nagpapasalamat ang matandang babae. Ito rin ang kaayusan ng Diyos. Paano mo malalaman na siya ay Granny Son? Ikaw ay gising sa lahat ng oras na ito. Hindi tanga si Cheryl na mula siya at pinandilatan ng mata si Terence habang may naalala siya. Siyempre hindi. Naririnig ko lang ang mga boses mo noon, pero nagising lang ako pagkatapos bigyan ako ni Cheryl ng gamot. Mabilis na paliwanag ni Terence. Tungkol sa paggamit ng kanyang pandama upang makita ang labas ng mundo, itinago ito ni Terence sa kanya. Kung sinabi niya ang totoo, malamang saysabog na si Miss, di ba? Ang Miss Emph. Hindi siya lubusang naniwala sa mga salita ni Terence, ngunit hindi niya ito tinanong. Granny Son, anong nangyari kanina? Tumingin si Terence kay Lola Sullivan at pinigilan ang sarili. Kung tutuusin, masyadong nakakagulat at kakaiba para sa isang normal na tao tulad ni Lola Sullivan. Natakot si Terence na ipagkalat ni Lola Sullivan ang balita. Kanina lang.
Malabo ang mata ng matandang babae na ito, at wala akong nakitang anuman. Umiling si Lola Sullivan at sinabing, wala sa inyo ang mga ordinaryong tao. Hindi ka bibigyan ng problema ng matandang ito. Tumango si Terence, ngunit medyo nagulat pa rin siya sa kalmadong Granny Sullivan. Siya ay nagsasalita tungkol sa tatlong master, at sila ay nawala. Gayunpaman, malamang na hindi naiintindihan ni Lola Sullivan ang kahulugan ng isang dalubhasa. Before school starts, baka dito pa kami tutuloy. Patawarin mo kami sa pang-iistorbo mo. After school starts, lilipat na kami sa Stonegate. If you are interested, you can come with us to Stonegate. By then, the house definitely lack a butler. Naramdaman ni Terence na mabait na tao si Lola Sullivan, at magandang bagay na panatilihin ang gayong tao sa kanyang tabi. Nang pumunta sila sa Stonegate, hindi makakatulong si Uncle Fredo sa mga gawain araw-araw tulad ng ginagawa niya ngayon, at hindi rin siya makakapagdala ng sariwang pagkain araw-araw. Kailangang asikasuhin ni Terence ang lahat ng iyon sa bandang huli, at hindi niya magagarantiya na palagi siyang nasa bahay. Ang pagkakaroon ng isang butler ay isang magandang bagay. Bahagyang nagulat si Cheryl, hindi inaasahan na imbitahin siya ni Terence, ngunit mabilis niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin at napa-emph. Tamad. Sabi mo, magkaibigan na tayo ngayon, hindi na ako follower, yaya, at bodyguard mo. Ngumiti si Terence. Sige, sabi mo. Simula ngayon, babagsak na sayo ang gastusin sa buhay ng buong pamilya. Wala na kaming pambayad sa sahod ng biyenan. Hindi napigilan ni Cheryl na matawa sa sarili. Tama, wala siyang karapatang humingi ng kahit ano kay Terence. Hindi na siya ang batang miss na dati. Masyado kang magalang. Kung hindi mo ako inaayawan, sasama ako sa iyo. Sa sweldo, hindi mahalaga. Bigyan mo lang ako ng subo ng pagkain. Diretsyong sabi ni Lola Sullivan. Wala siyang anak at nag-iisa, kaya ayos lang sa kanya na pumunta kahit saan. At saka, masasabi niyang hindi masamang tao silang tatlo, at palagi siyang nagpapasalamat sa tulong ni Terence. Ha! Okay, pero babayaran pa rin kita ng sweldo mo. Sabi ni Terence, puno ng kumpiyansa. Bagamat hindi na magagamit ni Terence ang lason ng apoy na si Chi, sapat na ito para takutin ang mga nakatagong bahay na may mga disenyo sa kanya. Kahit papaano sa ngayon, hindi na mahihirapan si Terence. Hanggat may oras siyang makahinga, babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ang tanging bagay na pinagsisihan niya ay ang paglihis ng Chi na ito ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang benepisyo maliban sa lason sa apoy. Hindi siya nakalusot sa susunod na antas, at nasa unang bahagi pa siya ng Earth class. Nakatagong bahay Hale. Si Irving, Harry, at si Leon ay nakaupo sa meeting room, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Tumakbo silang tatlo pabalik na parang mga asong gala, at habang nagulat si House Hale, hindi sila nang ahas na maging pabayan dahil paulit-ulit na inuulit ni Irving ang parehong bagay patay lahat. Anong problema? Anong nangyari? Bakit bumalik kayong lahat? Ang matandang lalaki na si Hale ay hindi na sumali sa pagpupulong ng pamilya, hinayaan niya si Kuya B na ipasa ang mensahe para sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang nakaupo sa yulunan ng mesa, kasama si Kuya B at Glade sa kanyang kaliwa at kanan. Si Leon ay mahiyain tulad ng isang daga, ngunit siya ay isang Earth class sa unang bahagi ng yugto. Ang kanyang mental na kalagayan ay hindi isang bagay na maaaring ihambing nina Irving at Harry. 1859. Ang matandang ninuno na si Hale, kanina. Nakinuha ni Terence ang tatlong Earth class master sa isang galaw. Sabi ni Leon, sinabi sa matandang ninuno ang kanyang nakita. Gayunpaman, masyadong malayo si Leon at hindi niya makita ang mga detalye. Naisalarawan lamang niya ang nangyari batay sa kanyang sariling pangunawa. Ano? Isang galaw. Ang mukha ng matandang master na si Hale ay agad na nagpakita ng gulat na ekspresyon. Mukhang naisip niya na may mali sa kanyang mga tenga. Si Terence na iyon, hindi ba siya napunta sa Chi Deviation? Paano naging posible na patayin ang tatlong Earth class master sa isang galaw? Dagdag pa, si Gregory ay isang Earth class late phase.
Paano ko malalaman? Mapait na ngumiti si Leon, matandang ninuno na si Hale, na eksperto si Terence sa pag-aarte na parang baboy para kumain ng tigre, nakikipaglaban sa mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas, hindi na ito sikreto. Noon, palagi siyang nagkukunwaring nasugatan upang maakit ang atensyon ng kaaway para sa paghihiganti, ngunit palaging bumabalik ang kaaway na may malaking pagkatalo. Mula sa aking naobserbahan, malamang na natutunan ni Terence ang ilang makapangyarihang kasanayan sa militar, naabot na niya ang Earth-class late phase peak. Dilat ang mata ng matandang si Hale habang nakatingin kina Irving at Harry, nasa malapit ka noon. Si Leon, totoo ba lahat ng sinabi mo? Isa itong napakabastos na tanong, ngunit ang matanda ay sky class na ngayon, kaya kahit na hindi masaya si Leon, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas. Lolo, hindi malayo ang apo mo, at totoo ang sinabi ni Mr. Leon. Isang galaw lang talaga, at nilabas ni Terence ang 3 Earth-class Masters. Puno ng takot ang mga mata ni Irving habang nagsasalita. Malinaw na ang eksena ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya, at ito ay nagpang-inag sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Lolo, na i-record ng kamera ng sasakyan ang lahat mula sa malayo. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Irving, alam ng matanda na wala ng pag-asa na patay talaga ni Terence ang 3 Earth-class Masters. Dumudugo ang puso ng matandang si Joe, wala siyang pakialam sa ibang tao, ngunit ito ay si Gregory, isang Earth-class late phase. Siya ang haligi ng bahay ni Hale, at patay na siya. Kung tungkol sa matanda, ang magiging sky class ng bahay na si Hale ay magiging Elderby at Glade, at pati na rin si Gregory. Ngunit ngayon, kung alam niyang ganito kalakas si Terence, bakit niya ito sasaktan? Lolo, sinabi ko sa iyo na si Terence ang pinakamagaling sa pag-arte ng mahina. Ngunit, si Keegan ay natutuwa sa loob, mabuti naman si Terence at ipinakita ang kanyang lakas, at iyon ang higit na nagpasaya sa kanya. Bagamat nawala ng Panginoon ang bahay na si Hale, hindi ito mahalaga hanggat na-control niya ang bahay ni Hale. Sa suporta ni Terence, ang bahay ni Hale ay maaari pa ring tumayo sa tuktok ng mga nakatagong marangal na bahay. Tumingin ang matanda kay Keegan, at may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Nakaramdam ito ng kaunting lamig kay Keegan, ngunit nagpanggap pa rin siyang tama at hindi umatras. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango ang matandang master na si Hale at sinabing, karapatan ni Keaton sa atin, ang Keaton lang ang nag-cross ang landas ni Terence sa panahon ng pagsubok, at alam niya kung ano ang kaya niya. Kung nakinig tayo sa Keaton, hindi sana tayo magdusa ng ganoong kalaking pagkatalo. Medyo nanlumo si Irving, inaasahan niyang gamitin ang kapangyarihan ni Hale para makapaghiganti, ngunit tila si Terence na ang pinakamalakas sa ilalim ng Sky Class, na kumuha ng 3 Earth Class Master sa isang galaw. Isa sa mga ito ay isang late phase na Earth Class. Kahit na ang late phase peak Earth Class Masters ay hindi magagawa iyon, at si Terence ang gumawa nito, hindi ba siya ang pinakamalakas sa ilalim ng Sky Class? Sa hitsura nito ngayon, maliban kung si Lolo mismo ang gumawa nito, sino pa ang makakagawa ng anuman kay Terence? Gayunpaman, kahit na ang Hidden House Committee ay isang pangalan na lamang at wala nang magagawa sa mga nakatagong bahay, naroon pa rin ang mga sinaunang sekta. Hindi papayagan ng mga sinaunang sekta ang Sky Class Masters na makagambala sa negosyo ng mundo. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng mga sinaunang sekta. Ang mga nakatagong bahay ay hindi sinaunang mga sekta, ngunit kung sinunod nila ang mga patakaran, kung gayon ano ang mga nakatagong bahay. Kalimutan mo na, matututo tayo sa ating mga pagkakamali. Na si Terence ay mahilig maglaro ng baboy para kainin ng tigre, hahayaan na lang natin siya sa ngayon. Bagamat sinabi ito ng matandang Hale, wala siyang pagpipilian. Kung maaari, lalabas siya at papatayin si Terence, ngunit imposible. Irving, para sa panahong ito, dapat kang bumalik sa pamilya at tumuon sa iyong pagsasanay. Huwag makialam sa mga bagay ni Terence. Sumang-ayon si Elderby dahil maaaring makuha ni Terence ang 3 Earth Class Master sa isang galaw, kahit na si Elderby, isang Earth Class late phase peak, ay hindi magagarantiya na maaalis niya siya. Oo. Si Irving ay walang magawa. Si Leon, Harry,
Kami, sambahayan ni Hale, ay hindi muna sasali sa usapin ni Terence sa ngayon. Kung ang iyong mga pamilya ay patuloy na may masamang pakikitungo kay Terence ay ang iyong negosyo. Ang matandang si Hale ay tiyak na sinabi. Sige, matandang ninunong Hale, babalik ako at magsusumbong sa ulo ngayon. Mapait na ngumiti si Leon. Alam niyang wala ng pag-asang makapaghiganti kay Terence ngayon. Ang pagpatay sa 3 Earth-class Master sa isang galaw, si Leon ay hindi namatay ng walang kabuluhan. Aalis na rin ako. Matandang ninunong Hale, Palm. Lalong nanlumo si Harry. Ayaw nang sumali ni House Hale, at tila sumuko na rin si House York. Anong karapatan ng bahay ni Kang nalabanan si Terence? Dinala na ni Terence sina Cheryl at Yasi sa unang People's Hospital ng Starfield nang maingat na sinusuri siya ni Hale. Terence. Tuwang-tuwang tumayo ang nag-aalalang tiyuhin na si Fredo nang makita niya si Terence, ikaw. Tapos ka na ba? Sige, tapos na ako. Malakas na tumango si Terence at bumaling kay Uncle Fredo. Pinaghirapan kitang mag-alala tungkol sa akin nitong mga araw na ito. Kumurap si Uncle Fredo, naunawaan kaagad na ang tinutukoy ni Terence ay ang oras na nabangkarote si Pablo, at nanatili pa rin si Uncle Fredo sa kanyang tabi sa kabila ng panganib na sundan siya ng kanyang mga kaaway na walang sweldo. Si Terence ay natural na magpapasalamat para doon. Pero hindi alam ni Uncle Fredo kung matatawa ba siya o maiiyak. Terence, mahigit 10 taon ko nang kasama si Mr. Charlton, masyado kang magalang. Ha! Totoo yun. Tumango si Terence. Kalahating taon pa lang niyang nakilala ang Miss, at sa mga tuntunin ng oras, mas matagal si Uncle Fredo. Pupuntahan ko si Tito Pablo. Sige. Mabilis na tumabi si Uncle Fredo at pinapasok si Terence sa ICU. Paano ito, Terence? May iligtas mo ba ang tatay? Alam ni Cheryl na may 70% na pagkakataon si Terence na makahanap ng paraan, ngunit ang kaligtasan ng kanyang ama ay nakataya. Nag-aalala pa rin siya. Hindi ito malaking problema, tumingin si Terence sa kalagayan ni Pablo, hanggat nabubuhay pa ako, magiging maayos ako. 1860. Matapos itong marinig ng batang si Miss ay hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak, pero tumawa pa rin siya. Paano ka nakakapagsalita ng ganito? Saka bakit hindi mo bilasan at iligtas si Daddy? Oo. Walang naramdamang mali si Terence sa tono ng pag-uutos ng Miss. Ang lahat ay salamat sa kanyang pag-aalaga sa kanya sa panahong ito. Ang pabor na ito lamang ay sapat na para gawin ni Terence ang kanyang makakaya. Kahit na malaki ang problema ni Pablo, gagawin niya ang kanyang makakaya. Minsan, iniisip pa nga ni Terence kung may tendency ba siyang maging pang-ibaba. O nasanay na ba siya sa malamig na panlabas ngunit mainit sa loob na personalidad ng batang Miss? O marahil, nagustuhan niya ito ng kaunti. Maging si Terence mismo ay napalundag sa pag-iisip. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. May mga mas mahalagang bagay na dapat gawin. Hinugot ni Terence ang lahat ng tubo at wire mula sa katawan ni Pablo, na iniwang pawisan si Uncle Fredo. Sina Cheryl at Yasi naman ay nagtiwala kay Terence at hindi man lang siya tinanong. Inisip ni Uncle Fredo kung masyado siyang maingat sa kanyang katandaan. Ilang beses na niyang naranasan ang mga himala ni Terence. Matapos suriin ang pulso ni Pablo, sinimula ni Terence ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ang ikalawang yugto ay makakapagpagaling ng mga sakit o kung may mga side effect. Kabisado na niya ang unang yugto, at nagpasya siyang huwag gawin ang isang bagay na hindi siya tiwala. Ang mga sugat ni Pablo ay mabilis na pinagaling ng chi ni Terence, ngunit ang kanyang mga sugat ay masyadong matindi, hindi ito magagaling sa maikling panahon. Pumasok si Terence sa Jade Space at ginamit ang kanyang lumang pamamaraan, hindi sinasayang ang kanyang chi, upang pagalingin si Pablo. Sina Cheryl, Yasi, at Uncle Fredo, sa kabilang banda, ay nakatayo sa gilid ng hindi kumukurap, natatakot na gumawa ng anumang ingay.
Sa isang kisap mata, lumipas na ang gabi, at nang lumitaw ang liwanag ng bukang liwayway sa kalangitan, pinakawalan ni Terence ang pulso ni Pablo at nakahinga ng maluwag. Sige, wala nang mga tanong. Ang panlabas na pinsala ni Pablo ay sanhi ng isang aksidente sa sasakyan, at wala siyang anumang iba pang sintomas. Hanggat gumamit siya ng purong chi para ayusin ito, wala nang ibang problema. Habang nagsasalita siya, nagising si Pablo at tinignan lahat ng tao sa kwarto. Anong problema ko? Walang alaala si Pablo sa nangyari bago ang aksidente. Mr. Charlton, okay ka lang? Tuwang-tuwa si Uncle Fredo. Daddy, sa wakas tapos na. Napabuntong hininga si Cheryl habang nakatingin kay Pablo na nagising. Bakit ako nasa ospital? Natarante si Pablo at tumingin kay Terence na magaling. Lalo siyang nagulat. Hindi ba nagdusa si Terence ng chi deviation? Paano ito naging mas mahusay? Hindi kaya naka-recover na siya? At bakit siya nasa ospital? Ang mga salita ni Pablo ay nagulat sa lahat. Mr. Charlton, ikaw. Nawala ang iyong memorya. Hindi malay na tanong ni Fredo. Ito ang tanging paliwanag bakit pa itatanong ni Pablo ang tanong na ito. Amnesia. Bakit nawala ang alaala ko? Naguguluhan na tanong ni Pablo. Ikaw. Hindi ba nagpakamatay at napadpad sa ospital? Medyo natarante si Uncle Fredo. Magpapakamatay ako. Bakit ako magpapakamatay? Okay lang ako, mayroon akong magandang anak na babae at si Terence ay napakabuting junior, at si Fredo ay napakabuting kaibigan. Bakit ko papatayin ang sarili ko? Ngunit, nabangkarote ang iyong kumpanya. Nagtataka si Fredo kung nawala ba talaga ang alaala ni Pablo. Ang pagkabangkarote ay hindi umaabot hanggang sa pagpapakamatay, kumunot ang noo ni Pablo. Noong bata pa ang tatay ko, nalugi rin siya. Dumaan ang mga gulo at gulo ng buhay niya. Normal lang. Bakit ako magpapakamatay? Pero, may itatanong sana si Uncle Fredo nang pigilan siya ni Terence. Tito Pablo, sinasabi mo. Hindi ka nagpakamatay. Sinabi sa kanya ng matalas na pandaman ni Terence na may hindi tama. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na tanungin si Pablo tungkol sa mga detalye ng pagkabangkarote ng kumpanya, ngunit sa pagkakaalam niya sa kanya, hindi si Pablo ang uri ng taong magpapabangkarote sa isang kumpanya, at hindi rin siya ang uri ng tao na magpapakamatay pagkatapos malugi. Kinailangan niyang makipagpunyagi laban kay Gardo, Gerald, at sa iba pa noon, at ngayon ay pinapatay niya ang kanyang sarili. Natural na hindi. Sabi ni Pablo, umiling-iling. Nagkatinginan sina Uncle Fredo at Cheryl, parehong nakita ang pagtataka at pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Kung hindi nagpakamatay si Pablo, ang aksidente sa sasakyan. Nagkibit balikat si Terence at tumingin kay Cheryl at Uncle Fredo, ibig sabihin ay magpaliwanag sila. Hindi niya alam ang mga detalye. Inilabas ni Cheryl ang kanyang telepono at pinatugtog ang paliwanag ni Jerwin para marinig ni Pablo. Kinuha ni Uncle Fredo ang Certificate of Responsibility, at malinaw na nakasaad na si Pablo ang sumakay sa kotse sa highway. Tama si Cheryl, namuhunan ako ng sarili kong kagustuhan. Dahan daw ang tumango si Pablo, ngunit pagkatapos noon, bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit, bakit ko ginawa iyon? Walang dahilan para doon. Bakit ako magiging baliw? Mr. Charlton, sinubukan kitang kumbansihin noon pa, ngunit nabulag ka sa pera, at iyon ang dahilan kung bakit. Bumantong hininga si Uncle Fredo. Hindi. Kumunot ang noo ni Terence, may problema, siguradong may problema. May problema ba? Parehong nabigla sina Uncle Fredo at Cheryl, at maging si Pablo ay tumingin kay Terence na nagtataka. Dapat na-edit ang video na ito. May mga bagay na pinutol sa gitna. Napakadetalye nito, ngunit, mayroon akong isang kaibigan na eksperto sa computer, at natutunan ko ang isa o dalawang bagay mula sa kanya. Hindi ko ito magagawa, ngunit masasabi ko. Sabi ni Terence. So, nagsisinungaling si Jerwin. Napakurap si Cheryl, at ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung nagsisinungaling siya, pero siguradong may tinatago siya.
At saka, iba na talaga ang ugali ni Tito Pablo kumpara kanina. Kahit namumula ang mata niya, wala namang saysay. Tsaka sabi ni Tito Pablo hindi siya nagpakamatay. May nangyayari talaga. Sabi ni Terence. Tama. Naramdaman ni Uncle Fredo na may mali matapos marinig ang pagsusuri ni Terence at ang pagtanggi ni Pablo sa pagpapakamatay. Jerwin. Ipaubaya mo na lang sa akin. Babawiin ko ang kumpanya, sabi ni Terence. Ngunit wala kaming anumang ebidensya. Nag-aalangan na sabi ni Uncle Fredo. Bakit kailangan mo ng ebidensya? Nagkibit balikat si Terence at ngumiti, gusto ko lang bumalik sa kumpanya, hindi ang ebidensya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.